Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys ay andito tayo ngayon sa loob ng aking mini greenhouse. Ayan. So medyo naging busy ako lately. Ngayon ay nag-rearrange ako ngayong araw. Bago ako umuwi, magdilig muna ako. Yung iba diniligan ko na. Ayan. Nagdilig ako dito. Tapos yung iba diniligan ko na, pati yung mga babies ko doon. Ayan. Pati yung mga nakalagay dyan. Diniligan ko na. So, napakahangin, napakalakas ng hangin ngayong araw. Tapos, itong mga natin, hangin natin dito. Oh. Kumapal na sila, guys. Tapos, yung mga bulaklak, hindi ko pa natanggal. Yan, kumapal na sila. Lalo na to, nagtabaan na yung niya. Yung dahon niya. May variegated to siya eh. Ayan, oh. So, kapag na, yung dahon niya, parang nag-matured na yung dahon, nagiging green na. Pero yung bagong dahon, ayan, dilaw. Ito rin, oh, tumaba na rin siya, si Angel Tears. Tapos, ito, diligan ko rin to bago ako umuwi. At may mga naka-line up pa dito na kailangan kong iripat. So, hindi pa ako tapos mag-repotting. Meron pa dito, ayan, nakatenga. Ayan, itong iba dito, kailangan kong iripat. Yan, tapos eto, tingnan niyo to. Oh. Pinaulanan ko to siya, si Dendrobium. Yan, oh, nagiging chubby na yung dahon niya, guys. Nakalbo nga pala to last year ng summer. Kaya ito may kalbo dito. Tapos meron ako ditong tinanggal na tinanim ko doon sa ginawa kong garden, yung nandito na tinanggal ko. So ayan. So iriripat ko din siya kasi sayang. Yan, maganda siya, guys. Oh. So, sa isang puno, katulad nito, ayan, ang daming baby. Isang puno lang to siya, guys. Si Dendrobium mabilis mag-cluster. Yan. Tapos, kapag pinropagate mo sa dahon, din siya. Successful din siya i-propagate sa dahon. Tapos, ito, ayan, ililipat ko rin siya ng malaking pot, si Macronata. Tapos, ito, tinanggal ko rin yung iba dito. Nilagay ko rin dun sa ginawa kong garden. Si Marum. Tapos ito si Sedum clavatum. Ito Sedum clavatum tsaka ito. Kailangan ko rin siyang iripat. Tapos ito si Loti. Ayan, mga Loti to. Itong nasapat na puti. So meron din dito, ayan. Si Fan Queen. Ayan, iriripat ko din siya. Galing siya dun sa bahay. Kinuha ko, tinanggal ko. At meron din ako ditong mga peach boy. Ayan. So, pumangit yung dahon niya. Ayan, oh. So, gusto ko siyang, i-reset para gumanda yun. Pantay-pantay yung dahon. Tsaka ko na siya ilagay sa arrangement. Galing siya dito sa pot na to. Ito, tinanggal ko. So, ito, diligan ko rin na napakatuyo na, guys. At naglakihan na rin yung mga ko dito. Ayan, oh. Malaki na siya. So, ito ang pinakamalaki. Tingnan natin kung gaano siya kalaki. Ayan. Si Pink Frill nga pala to siya, guys. Ayan. Diba? Napakalaki niya. Nag-start na silang lumaki ulit. So, ito rin. Ayan. Tinanggal ko na sa pot. Kasi, pinaulanan ko to. Kaya, ayan. Tinanggal ko sa pot para matuyo siya agad. Tapos, ito nga pala yung mga nire-arrange ko dito at saka ito. Ayan. Ayan, mga bagong babies ko. Ayan. Ito na yung mga bagong ko. Crispy Beauty. Tapos, ayan, may dito extra para sa bagong ilagay ko dyan na bagong niripat. So, ayan. Yung mga nasa pink na pot, ngayong spring ko lang tinanim. Tapos yung mga nandun sa dilaw, last year yung iba. Last year ng spring, last year ng autumn. Ayan, halo-halo yung nandito. Tapos, ayan, ito yung binaba ko na nga pala siya. Nakadirect na nga pala siya sa ground. Nakapatong na siya sa talagang lupa. Hindi ko na siya pinatong sa ganito. Dati nakalagay siya sa ganito.
So, kinuha ko na kasi ginamit ko yung ganito sa sa mga pots. So, nilagay ko siya talaga direct sa ground. Pero, naglagay ako ng pesticide. Binudburan ko muna ng pesticide. Saka ko na siya pinatong dito. Ayan. So, ayan oh. Yung ganyan oh. Ayan. Pesticide yan guys. So, nilagyan ko muna ng pesticide. Saka ko na sila pinatong dito sa Kasi naisip ko, kapag napuno na yung lupa ng ugat, paikot-ikot na yung ugat, baka baka doon naman sila mag-absorb sa dito sa lupa sa ilalim. So, gusto ko makita kung ano yung magiging resulta kapag nilagay ko sila direct sa ground. Kung mabilis ba silang lumaki kapag nasa direct sa ground sila. Kasi yung ugat nila, ano ba yun? Lumabas doon sa pinaka butas. So, makasipsip pa rin sila ng moist sa sa dito sa lupa. Kaya naisip kong ilagay dyan direct talaga sa ground. Yan, medyo malaki na talaga yung mga babies ko ngayon. So last year lang tinanim ko sila dito. Hindi pa sila masyadong kita. Ngayon yan hindi mo na kailangang i-focus kasi ayan, malaki na talaga sila guys. Tapos ayan, nandito yung mga iba ko propagation, mga leaf propagation, nandun din. Yung iba dito mayroon na siyang mga pimple na maliit. Yan. Tapos ayan, medyo binaba ko nga pala yung patungan dito. Tinanggal ko yung dati medyo mataas kasi. Ayan, tinanggal ko na yon para medyo mababa konti at medyo humaba yung space kasi kung medyo mataas siya, nasasagi siya dyan sa pipe kasi yung mini greenhouse ko ay triangle nga siya. So, masagi siya doon sa pipe yung dahon kasi nakatanim sila sa malaking pots. So, medyo binaba ko ng konti para mas maraming magkasya. So, nandito yung iba. Ayan. Tapos, yung pinakamalaking mga succulents ko nandito. Dito sila sa gilid. And then, paliit ng paliit. Ayan. So, nandito yung mga ko, ganitong variety. Mga agavoides, nandito sila. Dito ko nilagay. Yan. So, yung iba dito ay hindi ko na niripat. Pero halos dito niripat ko na. Ito, hindi ko na pinalitan ng bagong lupa. Yan, si Wild Colorata. Tanggalin natin ito. Kasi healthy naman yung hitsura niya. So, yan, may baby na siya isa. Ayan yung Wild Colorata ko. Medyo maselan kasi dito sa akin yung Wild Colorata. Kaya, ayan, hindi ko na siya ginalaw. Tapos, itong chubby-chubby na to ay si Elaine. Ito yung galing doon sa ginawa kong garden dati. So, nandyan na siya. Yan. Tapos, ito si, Opalina. Yan. Magkamukha sila, di ba? So, mayroon tayo ditong Opalina. Tapos meron tayo ditong Hyalina hybrid. 3 baby nga pala to siya. Pinagsama ko sa isang pot. Ayan, yung isa 2 heads. Ayan yung Hyalina hybrid ko. Tapos itong panda ko rin. Ayan. Medyo malaki na sila. Yan ang ebony ko. Yan mga ebony. Iba-ibang klase ng ebony. Iba-iba yung hitsura. Ito siya, tsaka ito, the same lang sila guys. Yan, magkapatid yan. Tapos ito, parang yata to, yellow ebony. Yellow ebony nga. Ito siya. Pero hindi pa rin siya, lang siya, nagiging dilaw lang siya, pero napaka-konti lang na dilaw. Ayun. Tapos ito, si lipstick, ayan. Diba napakaganda ng kulay ni lipstick ko. Kapag naarawan, napakaganda ng kulay guys. Ayan, patagilid na, kaya maganda sila tingnan sa hapon. So kapag gusto ninyong makita na maganda yung kulay nila, madalas hapon or umaga. Maganda yung hitsura nila.
Kasi nga yung sikat ng araw patagilid. So, ayun. Mas nakita yung ano nila, yung kulay. Yan. Tapos ito yung ano ko, minibel ko. Yan. Nakakuha na nga pala ako dyan ng hindi variegated. Tinanggal ko. Nilagay ko dun sa ano, arrangement. Tapos ito yung pinakamalaking ebony ko ngayon. Yan. Dati kasi yung malaking ebony ko namatay na siya. Ah, hindi siya namatay. Na ano siya, nagkaroon siya ng sakit. Tapos paliit siya ng paliit. So ito na siya yung pumalit. Pinakamalaking ebony ko. Yung pinakamalaking dati kong ebony nandito. Ito siya. Ito yung pinakamalaking ebony ko. Nandito na siya, guys. May ugat na siya. Yan na lang yung naiwan sa head. Tapos yung mga dahon niya, ayun, nangitim din lahat. So, ayan, ito na yung pumalit na bago. Malaki rin siya, guys. So, ganito siya kalaki. So, tingnan natin sa kamay ko. Ayan. Diba? Malaki na siya. Tapos, ito naman, ayan. Palaki na rin siya ng palaki, pati yung mga baby. Si Princess Pearl. Ayan. Tapos, yung orchid, ayan, yung baby niya, malaki na rin. 3 yung babies niya. Tapos, si Blue Haze. Mga naipropagate ko na mga Blue Haze. Tapos, meron akong nilagay dito sa pot na ano, baby. Tapos, eto naman, ayan, bumuka na siya, guys, oh. Diba? Makapal na siya, oh. Cluster na siya talaga, guys, oh. So, isang puno lang yan, guys. Nag-cluster lang siya ng nag-cluster. So, si Olivia nga pala yan. Tapos, hinedcut ko siya. So, ganyan na yung hitsura. Nakakonect pa rin siya sa pinakapuno. So, yung ano, hinedcut ko siya. Nagkaroon siya ng mga babies. Tapos, yung baby niya, nagkaroon na naman ng bagong baby. Tapos, nakakuha na ako dyan ng ano, ginawa kong propagation. So, yung may mga bakante dyan, ayan, tinanggalan ko yan ng ano, baby para i-propagate. Tapos, ito na yung tipi ko ngayon. Tingnan ninyo, guys. Ang dami niyang babies, oh. Dito rin sa kabila, may baby din siya. Yan. Nag-cluster na yung tipi ko. So, ito siya, siguro mga 3 years old na siya, na tipi. Yan. Tapos, eto siya, galing doon sa bahay. Nilagay ko siya sa pot. Kasi, mayroon akong tinanim doon na iba. Yung galing dati sa ginawa kong garden, doon ko nilagay, nilipat. Tapos, eto, nilagay ko naman siya dito, galing sa bahay. Doon sa, ano, planter pipe. Sa planter pipe siya galing. Pati eto, si Rejoice. Planter pipe din siya galing. At malaki na rin yung baby. Baka kasi masira siya, guys. Kasi yung mga kasamahan nito, last year nasira lahat. So, ito lang siyang nag-survive. Tsaka yung isang, sabrim. Silang dalawa lang yung nag-survive. Yung iba na, nagkasakit. So, sayang kasi kung masira siya ulit. Kaya, kinuha ko, nilagay ko na lang siya dito. Malaki na siya, oh. Yan. At napakaganda pa ng dahon. Ayan yung aking Rejoice. Tapos, ayan, si Monroe. Pinalitan ko na rin siya ng bagong lupa. Malaki na rin siya. Tapos, ayan, hindi ko alam kung may baby na naman siya. Sino nga to siya? Ito. Ayan yung pangalan, guys. Si Grandizenza. Kapag ilagay nyo to siya direct talaga sa ground, ang bilis niyang lumaki, guys. Mas malaki pa siya dito kapag nilagay mo siya direct sa ground. Kaya mayroon akong nilagay na Grandizenza doon sa ginawa kong garden. Tingnan natin soon kung ano yung magiging textura doon. Ayan, lipstick ulit. Tapos ito, pinalitan ko na siya ng bagong lupa.
Tapos ito yung mother plant ng aking madiba. Malaki na rin siya guys. Palaki na siya ng palaki. Mabagal nga lang siyang lumaki. Pero ayan, napansin ko palaki siya ng palaki. Tapos ito naman si Caramel Spirit. Yan. And si Dream Rose. Ayan, para talaga siyang rose. Oh. So ito lang siya yung nabili ko dati. Isang puno. Tapos ayan, nag-cluster na siya guys. Nakakonect pa din siya sa mother plant. Kaya tinabunan ko yung mga stem kasi may mga ugat. Yung mga nakakonect sa mother plant, tinabunan ko ng lupa. Yan. Tapos si Romeo na natabingi na yung dahon. Kasi nagkaroon siya dito ng mga maraming dry leaves. So yan, natabingi na yung dahon niya. Tapos ito nga pala, ayan, gumanda na siya ulit guys. Ayan yung pangalan niya. So, ano nga pala to siya? Yung nito, mother plant nito, totally nasira na talaga guys. Nakalbo na talaga. Hindi ko alam kung makasurvive pa siya. Nandun siya sa bahay. So, ayan. Ito yung anak. Buti na lang at kumuha ako. Kasi kung hindi ako kumuha, ayan, madamage din. So, sayang. Ayan, makapal na siya guys. Tapos, ayan, tinanim ko na yung Crispy Beauty ko. Bagong pot na siya at bagong lupa na rin. So, medyo pa rin yung dahon niya. Kulubot pa rin. Pero diniligan ko na siya kanina lang. Ayan, basa yung lupa. Yan yung ating Crispy Beauty. Ay, may baby siya dito sa ilalim. Yan, kita ninyo. May baby. May baby siya na bago. Tapos, ayan, ito yung mga bagong nilipat ito. Medyo nilakihan ko ng konti yung kanilang pot. Para next year, hindi na ako maglipat sa kanila. Or kung iripat ko man sila, siguro, na lang, pili na lang yung iba dito. Ayan. So, ayan. So, ito, diligan ko rin ngayon. Yan, hapon na guys, wala nang init. Yan, magdilig na ako guys. So, ngayon is full watering yung pagdilig ko sa kanila kasi pa naman yung namin, hindi pa masyadong mainit. Spring na spring pa rin. Sa tanghali mainit, tapos sa hapon, katulad ngayon, medyo malamig-lamig pa. Ayan, lalo na mahangin. Malakas yung hangin. Mas mabilis silang matuyo kapag malakas yung hangin. Kaya, ayan. Full watering yung pagdilig ko sa kanila. Yan guys. So, wala nang init Yan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Napakalakas ng hangin. Bye-bye!